Napatikom ako ng kamao habang nararamdaman ko ang nasa bandang ibaba ko na kung saan na ay mabilis nang gumagalaw ang aking mister. Kahit papaano ay may madudulas na bagay ang tumutulong, parang lalong hindi siya mahirapan. Kung wala ito, ay siguradong bugbog na bugbog ang nadadaanan niya doon. Hindi ko pinahalata kay mister na ang bawat boses ko ay para sa sakit at hindi para sa sarap. Hindi naman niya yun makikita at nakatalikod ako. Ang kailangan ko lang ngayon ay ipursigi siyang bilisan para matapos na itong lahat at makapagpahinga na ako ng maayos. Nagbunga naman ang aking hiling. Nang kalaunan ay nagsalita ito. Mami, malapit na, sabi niya. Sige, bilisan mo. Sagot ko naman. Ikaw ba ay malapit na? Tanong niya ulit. Sa totoo lang ay wala na akong nararamdaman at manhid na ang iba pang bahagi ko na tinatrabaho ni mister. Yan na. Malapit na. Bilisan mo, Daddy. Pagsisinungaling ko. Kailangan ko magsinungaling para matapos na ito. At hindi nga nagtagal, ay nakaramdam ako ng kakaibang pangyayari. Mami. Sigaw ni mister. Doon ay nakaramdam ako ng mainit na bumuga sa pinakailalim na naabot ni mister. Ramdam ko ang dami nito at siguradong aapaw ito palabas. Tapos na rin ako. Pagsisinungaling ko ulit. Dahan-dahan ay umatras si mister at naghiwalay ang dalawang magkadugtong sa parting ibaba na iyon. Daling tumihaya si mister at ako naman ay daling bumangon at tumakbo sa banyo para ilabas ang bagay na ibinigay niya. Pagpasok ko ay nagulat ako sa duming umaapaw na nasa semento ng banyo na ito. Hindi ko alam kung masusuka ba ako o magagalit at napababayaan ang ganitong problema. Dali akong umalis at pumunta ng kusina para kumuha ng tubig. At sa labas ako ng bahay, ako maghuhugas. Wala namang makakakita sa akin at gabi na kaya nilinis ko ang aking sarili, lalo na ang dumadaloy sa aking mga binti. Pumasok ako agad ng bahay at kinausap si mister. Daddy, ang dumi ng banyo, sabi ko. Oo, alam ko. Problema nga eh. Pero meron nang pupunta bukas. Sagot naman niya. Pansamantala muna tayo makikigamit yan sa kapitbahay ng banyo. Kung dudumi tayo. Pag maliligo naman, ay doon na lang tayo sa likod ng bahay. At kukonekta lang ako ng hose doon. Dagdag niya.
Napakalaking problema talaga nitong lahat. Kinabukasan ay maagang umalis si Mister papuntang trabaho. Mabuti naman at nakarecover na ako sa pagod at sakit ng katawan. Hindi pala madaling dumiskarte, lalo na at katawan lang ang puhunan. Dumating ang tanghali at wala pa rin ang kinontrata ni Mister para sa septic tank. Naku, mukhang problema na naman ulit ito. Mabuti pa siguro ay maligo na muna ako habang wala pa sila.